Chapter 13. Bukas pa muling aandar ang yate saka bukas pa kami makakabalik ng mansyon. Maraming pagkain ang nakalagay sa loob ng yate, mukhang pinaghandaan. Nasa pabilog na upuan kaming lahat habang tinatanaw ang palubog na araw. Tanging ang paghampas ng dagat saka usapan namin ang maririnig sa buong yate. It's quiet but peaceful. I just realized that it's better if sometimes we give time for ourselves, to take a break from all of the responsibilities, and the end of the day, we're still humans, who get tired, and need to rest. Gabi na nang pumasok kami sa bar ng yate. Nagulat ako nang makitang may videoke roon. Doon dumiretso si Troy kasama si Ryan. Si Lucian saka Samuel naman ay nasa counter saka umiinom. Kanta tayo. Anyaya ni Troy sa akin. Palibhas sa vocalista kaya ang yabang, bulong ni Ryan habang naghahanap ng kanta. Nilangon ko si Daniel. He smiled. Go. Ngumiti ako sa kamarahang dinala si Natalie. Hindi na siya ganoon katahimik kagaya ng pagsakay namin dito kanina. Sumali si Daniel sa counter kasama ang dalawang kaibigan. Umupo ako, katabi si Natalie. Unang kumanta si Ryan. Natawa ako dahil sa madamdamin niyang pagkanta na hindi naman tugma sa tono. Ang sama ng ugali neto, puna niya sa akin. Mas natawa ako. Tumawa si Troy. Ayusin mo yan, nanunood ang asawa. Automatiko akong napalingon sa pwesto ni Daniel na masamang nakatingin kay Ryan. Natawa si Natalie nang makita ang ekspresyon ng kapatid. Sunod na kumanta si Troy. Napapalakpak na ako kahit hindi niya pa natatapos ang kanta. Ang swabe ng boses niya, kahit na sinabi ni Ryan kanina na vocalista si Troy. Ang ganda, puri ni Natalie. Agad akong sumang-ayon. Malalim ang boses niya sa kamalamig. Iyon yung klase ng boses na hindi napagsasawaan. Ganyan din boses ko dati, nahamugan lang. Parehas kaming natawa ni Natalie sa sinabi ni Ryan. Ilang sandali lang napatingin ako nang sabay lumabas si Lucian and Samuel. Pero agad ding naagaw ang tingin ko sa paglapit ni Daniel. Abala na si Troy and Ryan sa pagduduet sa harapan. Natatawa ako sa tuwing nawawala sa tono si Ryan. Mas lalo akong natuwa nang makita ang dahan-daang pagsabay ni Natalie sa dalawa. Both of them forced Natalie to sing next. He sat there beside me. His arms automatically snaked on me, as he pulled me closer. I leaned on him as he caressed the side of my arm. Saan sila pupunta? Mahinang tanong ko, tinutukoy ang paglabas ni Samuel and Lucian. He kissed the side of my head softly as he whispered. They're going to cook dinner. Okay. Are you tired? We can rest if you want, he said gently. Marahan akong umiling, pagkatapos na lang ng dinner. Ilang kanta ang natapos bago pumasok si Lucian saka sinabing kakain na. Nasa itaas pa na deck ang pinaghandaan. Gabi na, ang simoy ng hangin ay masyado ng malamig. Huli kami ni Daniel sa paglalakad patungo sa pinakamataas na deck. Nang makarating sa taas, mas lumakas saka malamig ang simoy ng hangin. Hindi pa kami nakakaupo nang nagpaalam si Daniel na may kukunin. Umupo na ang iba niyang kaibigan kaya naupo na rin kami ni Natalie. Ilang sandali lang, bumalik rin si Daniel na may dalang dalawang itim na jacket. Ipinasuot niya kay Natalie ang isa na mukhang nagulat pa. Kuya, gulat na sabi nito. He didn't speak and put the jacket on me too. I smiled and thanked him. Even if it is not that obvious, he really cares for his sister. How about me? Singit ni Ryan. Hindi nagsalita si Daniel, inabot na lang ang mga pagkain na nakahain. Nagsimula na ring kumain ang mga kaibigan niya. Mamatay ka sa lamig, sagot ni Lucian. Hindi tahimik ang pagkain dahil kay Ryan na sinasabayan naman ng iba pang kaibigan. Matapos kumain, nagkayayaan ang magkaibigan na saglit na mag-inuman sa bar. Gustuhin ko mang tumambay muna, nakaramdam na ako ng antok. Si Natalie rin ay gusto nang pumasok sa sarili niyang kwarto. Would it be okay if I join them? He asked while we're both walking towards our room. Ang sabi ni Troy sa akin, minsan na lang daw sila nagkakasama-sama, dahil na rin sa kanya-kanyang responsibilidad sa buhay. Nang makapasok sa kwarto, agad kong inilibot ang tingin. Malaki ang espasyo ng kwarto pero, kung ikukumpara sa kwarto ni Daniel sa mansyon, siguro ay kalahati lang ito. Oo naman, pwede namang ako na lang dito. Pumunta ka na roon, sabi ko saka umupo sa gilid ng kama.
Nagtungo siya sa isang lamesa saka kumuha ng baso. Nilagyan niya iyon ng mainit na tubig. I will later. I'll wait until you fall asleep. Nagtimpla siya ng gatas na palagi kong iniinom simula nang magbuntis ako. Hindi ko inaasahan na may dala siya hanggang dito. Ba't nandito yan? Natatawang sabi ko saka lumapit sa kanya. He smiled. Of course, you can't miss this. Habang nagtitimpla siya, mabilis akong naligo. Lumabas ako ng banyo na bihis na saka, pinupunasan ng tuwalya ang buhok. Nadatnan ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, naghihintay sa akin. Inabot niya sa akin ang baso ng gatas saka kinuha ang tuwalya na hawak ko. Marahan niyang sinimulan ang pagpunas ng buhok ko habang inuubos ko ang laman ng baso. Thank you, mahinang sabi ko. For what? Hinarap ko siya sa katining ala. Ginawa mong espesyal ang kaarawan ko, nakagat ko ang pangibabang labi, dahil sa emosyon. Tumaas ang gilid ng labi, niya kasabay ng pagdilim ng kanyang mata, nang makita ang pangangilad ng luha ko. Happy birthday, he whispered deeply. Tumango ako sa kapilit na ngumiti. Thank you, hindi ko naiwasan ang pagkabasag ng boses. Hinawakan niya ang kaliwang kamay ko. Gamit ang kanang kamay, inangat ko iyon sa kamarahan na pinunasan ng luha na tumulo. Napatingin lang ako sa kaliwang kamay na hawak niya, nang maramdaman ang malamig na bagay na pumalibot sa daliri ko. Namilog ang mata ko nang makita ang singsing na may malaking diamante sa gitna. Hindi naging hadlang ang medyo may kadiliman na kwarto para pigilan ang pagkislap nito. Dumagundong ang malakas na pagtibok ng puso ko. Daniel, halos walang boses na lumabas sa pagtawag ko sa kanya. Together with the dim lights and his usual dark eyes, he stood proudly in front of me. Napasinghap ako kasabay ng pagbuhos ng luha ko. Nanginginig ang kamay ko na hawak niya. I don't deserve you but I'm doing my all to be a better man, paus niyang sabi. Mariin siyang pumikit saka muli akong diretsyong tinignan. His eyes tells all of his emotions. He's scared but, together with his determination, he remained standing in front of me. Marry me, please. Kailanman, hindi ko naisip na aabot kami sa ganitong punto, kahit na noong nalaman ko na may dinadala ako. Sa nanlalabong mata, tumango ako. Kahit sa dilim nakita ko ang pagkislap ng gilid ng kanyang mga mata. Heck, he cursed softly. He pulled me towards him and hugged me. I hugged him back as I cried. Hindi ako makapaniwala. It feels like a dream and if it is, I don't want to wake up anymore. If closing my eyes will make me stay with him, then I'd gladly close my eyes forever. Para akong nakalutang, hindi ko pa may proseso ang nangyari. Before, I usually make scenarios of Daniel, together with his wife and without knowing, I will end up in that position right now. Hindi ako makapaniwala, bulong ko habang nakahiga na. He's beside me, with his arm as my pillow. His biceps were hard but there's something about it that gives me comfort. Yes, you're chained to me now, he said, as he plays with my hair. Pabiro kong sinundot ang tagiliran niya. Napaigtad siya, natawa ako. Crush mo talaga ako no? Pang-aasar ko. He smirked boyishly. Yes, he admitted. Tumawa ako. Hindi man lang itinanggi. He chuckled too. Huwag kang maingay, hindi ako makatulog, sabi ko kalaunan. Ilang sandali siyang natahimik bago nagsalita. Let's make you sleepy then. Kunot-nuo ko siyang tiningala, hindi pa talaga nakakaramdam kahit kaunting antok. Paano? He smiled me meaningfully. Uminit ang pisngi ko nang makuha agad ang ibig niyang sabihin. Bago ko pa mapigilan, bumaba na ang kanyang katawan. I can already feel the familiar heat. He slowly raised the hem of my nightdress, until it reached my stomach, before he gently removed my underwear. His dangerous eyes were filled with lust and passion, they never left mine. He raised my legs to his shoulder as he planted a soft kiss on my thighs. I watched him as he closed his eyes and dipped his head in between my thighs. Oh, mariin kong kinagat ang pangibabang labi, para hindi makagawa ng kahit anumang ingay. Nakatulog ako dala ng pagod. Nagising lang ako dahil nakaramdam ng uhaw. Tumayo ako saka nagsalin ng tubig. Malapit na maghiting gabi pero wala pa rin si Daniel sa kwarto.
Habang umiinom ng tubig, bumaba ang mata ko sa kumislap na diamante sa daliri ko. Ibinaba ko ang baso saka binuksan ang ilaw. Mas lalo akong namangha sa laki sa kakintab. Ilang minuto kong tinitigan iyon bago kumuha ng roba para makalabas ng kwarto. Maingat kong tinahak ang daan patungo ng bar. Sobrang lamig na ng hangin, halos maramdaman ko na ang pangangatag ng tuhod. Tahimik ang dagat, madilim man pero payapa. Tanging ang yate lang ang nagbibigay liwanag sa gitna ng dagat. Natigilan ako sa paglalakad nang makita si Nathalie na tula lang pumasok sa kwarto niya. Akmang tatawagan ko siya nang mapansin ang pamumugto ng kanyang mata, hindi na ako nakapagsalita pa. Kasabay ng pagpasok ko kanina sa kwarto ay ang pagpasok niya rin sa sariling kwarto, kaya inakala kong tulog na siya sa mga oras na ito. Malalaki ang hakbang na nagtungo ako sa bar. Alam kong may ibang nangyayari. Kasabay ng pagbukas ko ng pintuan ay ang pagsuntok ni Daniel kay Samuel. Nanlaki ang mata ko nang napaatras si Samuel, hindi gumanti, agad kong nakita ang pumutok niyang labi. Mas lalo kong ikinagulat ang hindi pagpigil ni Ryan and Troy, nananatili silang nakaupo sa stool, saka seryosong nanunood. Si Lucian naman ay nasa pagitan ng dalawa. Muli kong naalala ang nangyari noon sa bar sa Maynila, ganito rin ang nangyari kay Isaac. Ang pinagkaiba lang nito noon ay ang hindi pagpatol ni Samuel. Daniel harshly grabbed Samuel's collar. He remained standing there, and not doing anything. Daniel looks furious but he remained emotionless. Napasinghap ako ng akma niya naman itong susuntukan. Daniel, his fist stopped midway from Samuel's face. His jaw moved violently and I know he's really mad. Hindi niya nilangon ang banda ko. Saka nananatiling nasa ere ang nakakuyom na kamao. Ayos-ayusin mo ang turing sa kapatid ko, mariin na bulong niya bago marahas na binitawan ang kwelyo na hawak. Ano ba? Mabilis kong dinala si Daniel papalayo kay Samuel, rinig ko ang mabibigat niyang paghinga. Napatingin ako kay Samuel na kalmadong bumalik sa pagkakaupo sa stool, uminom ng alak. May sugat siya sa labi, pero parang wala lang iyon sa kanya. Lahat ng nangyari ay parang wala lang sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Mariin kong sabi kay Daniel. Yumigting ang kanyang panga saka hindi nagsalita. Galit ako dahil sa kaba na nararamdaman ko ngayon, gusto kong malaman kung bakit naging ganoon. Maayos pa sila kanina kaya bakit biglang ganito ang mangyayari? Napatingin ako sa iba niyang kaibigan na napailing lang. Tumabi si Lucian kay Samuel, may sinabi na hindi ko narinig. Let's go, he said as he grabbed me towards the door. Mas dumami ang katanungan ko nang maproseso na konektado si Nathalie, sa pag-aaway ng dalawa. Nagpatianod ako sa paghila niya hanggang sa makarating na ng kwarto. Anong nangyari? Mabilis na tanong ko pagkapasok ko pa lang. Umiling lang siya saka hindi nagsalita. He removed his black shirt from his nape as he threw it on the bed. Sumunod ako nang pumasok siya sa banyo. Hindi niya isinara ang pinto, kaya agad akong nakapasok. Daniel, sagutin mo ako. Sa bawat segundo na lumilipas, mas nagiging kuryoso ako kung bakit iyon nangyari. Umarap siya sa akin kasabay ng biglaan niyang paghubad sa pangibabang saplot. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi, pero iniwasan ko ang pagbaba ng tingin sa bandang iyon. Bahagyang tumaas ang kanyang labi, nang makita ang epekto sa akin ng ginawa niya. Hindi mo ba talaga ako sasagutin? Seryosong tanong ko, pinapanatili ang totoo kong motibo. Tumalikod siya saka pumasok sa shower. I will. Later, he said gently. Nakaramdam na ako ng inis. Pwede niya namang sabihin na lang sa akin ang totoong nangyari. Hindi ka ba makakapagsalita ngayon? Sarkastikong sabi ko. He chuckled softly, it echoed on the entire bathroom. It sent shivers to me for some reason. Natahimik ako. Come inside then I will tell everything, hamon niya. Umaga na nang makabalik kami sa mansyon. Sinundan ko ng tingin si Nathalie na diretsyong umakyat ng hagdan. Sinundan din ng tingin ng Donya, nagtataka ang hindi pagbati ni Nathalie. When we woke up, I tried to talk to her, but it seems like she needs more time for herself for now. What happened? She asked me. Akmang sisigat ako nang maramdaman ang kagustuhang samuka. Mabilis akong naglakad sa pinakamalapit na banyo ng mansyon habang sapo ang bibig. Agad sumunod si Daniel. Please give me warm water,
he demanded to someone. Mabilis akong yumuko sa sink saka doon sa muka. Hindi pa ako nag-aalmusal pero may naisusuka na ako. Umigpit ang hawak ko sa gilid ng sink nang nagpatuloy ang pagsuka, halos hindi ako makahinga. Napapikit ako saka naramdaman ng mabilis na pagtibok ng puso. Hinawi ni Daniel ang buhok ko sa tinalian. Hinagod niya ang likuran ko habang nasa tabi, saka pinapanood ang pagsuka ko. Tumulo ang luha ko nang sa wakas ay natapos rin. Pinuksan ko ang tubig saka nagmumog. Ramdam ko ang panlalambot ng tuhod na agad niyang napansin. He gently motioned me to sit on the closed toilet. Umupo ako saka mariin na pumikit. Yumuko siya saka tinulungan akong makainom ng maligamgam na tubig. Are you okay, Iha? Nag-aalalang tanong ng Donya na pumasok na rin. Tahimik akong tumango. Pinanood ko si Daniel na punasan ang nanlalamig kong kamay gamit ang wet wipes. Nakasanayan niya na ang araw-araw ko na pagsusuka na hindi na siya nagugulat pa. It will be okay, alaw ng Donya sa akin. Ngumiti lang ako sa nananatiling pinanood si Daniel. Yumuko na rin ang Donna para tignan na rin ang ginagawa ng anak. Napatingin ako sa kanya nang bigla siyang sumanghap. Nanlalaki ang mata niya na nakatingin sa kaliwang kamay ko. Don't tell me you two are engaged, she said hysterically. Sa lakas ng boses niya, sumilip na ang mayordoma sa banyo. Natawa siya nang makuha ang nangyayari. Stop overreacting, masungit na sabi ni Daniel. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kinuha ang kamay ko. Nanliit ang mata niya na sinusuri ang diamante ng singsing. I'm just shocked. It's not like you're not expecting it. Mahina akong natawa nang makita ang tahimik na pag-irap ni Daniel. Tinignan ako ng Donya na nakangisi na. Papakasalan mo ba talaga ang anak ko? Ma, he warned. Tutulungan kitang tumakas, she joked. Tumawa ako. Kailan po ba? Tumayo si Daniel saka sinaman ako ng tingin. Tumikim ako saka pinigilan na ang sarili na tumawa, dinala niya ang Donya papalabas ng banyo na nagpupumilit pang manatili. Ba't ang sungit mo? Ikaw ba nagbubuntis? Donya asked suspiciously. I can't explain what I really feel when Monday comes. This is my first day as a college student. Until now, I still can't believe. Plus, I'm going to have an ultrasound today. I smiled on the teacher, the screen and greeted when she greeted me. She's a middle-aged woman with a blonde hair, she's half Filipina that is assigned in Manila. Tanghali natapos ang klase, hindi pa masyadong mabigat, ang araw na ito dahil nagbigay lang siya ng overview ng mga topic. Tumayo ako sa kanilapitan si Daniel sa lamesa niya. Tumigil siya sa pagpirma saka tiningala ako. He gently pulled me and made me sit on his lap. How is it? Masuyong sabi niya kahit alam kong rinig niya lahat ng usapan namin. After we ate our lunch, we did a shower together. Habang hinihintay siya matapos sa pagbihis, tinignan ko ang sarili sa malaking salamin sa walk-in closet. He walked towards me as he buttoned his long-sleeve shirt. He hugged me from the back. I looked him and caught him staring me intently. Tumataba na ako, mahinang puna ko sa sarili. I watched his veiny hand, as he gently cupped one of my breasts. Yeah, it's getting bigger, he whispered deeply. Nasa lungsod ang pribadong hospital kung saan nagtatrabaho, ang doktor na nakita ko dati sa mansyon. Ang sabi ng Donya, iyon din daw ang doktor niya noong nagbubuntis siya. He snaked his arms around me, as we walked towards the elevator. We got off at 6th floor where her office is located. Sinalubong kami ng nurse nang makita, ang paglalakad namin patungo sa office ng doktor. Doc Gonzales po, tanong niya sa akin. Nilangon ko si Daniel, walang alam sa pangalan ng doktor. Yes, he answered seriously. Nagtagal ang tingin ng nurse sa kanya bago nakasagot. Sa ilalim ng manipis na make-up, halos makita ko ang pagpula ng pisngi niya. May sandali po siyang emergency sa lungsod pero babalik rin po agad siya, aniya. He looked down on me. Would it be okay if we'll wait? She asked softly. Maliit akong ngumiti. Ayos lang. Nakita ko ang marahan na pagkagat ng labi ng nurse habang nakatingin sa malapad na balikat ni Daniel. His eyes remained on me, before it roamed around, he doesn't even know the reaction of the woman in front of us.
Gusto ko siyang sikuhin para mapansin niya. Tumikim ako dahilan ng pagbalik ng tingin ng nurse sa akin. Pwede po kayong maupo roon, aniya saka itinuro ang waiting area. Okay, sige po. Maiwan ko muna kayo, nakangiting sabi niya saka muling sinulyapan si Daniel bago tumalikod. Bumuntong hininga ako saka naglakad patungo sa pwedeng maupuan. What's wrong? Tanong niya saka tumabi sa akin. Kumalukip-kap ako saka maliit na ngumiti. You want to go to the comfort room? He asked gently. I can accompany you, dugtong niya. Minsan hindi ko na siya naiintindihan. Sa sobrang pag-aalala niya sa akin, hindi niya na naiisip ang mga bawal gawin. Hindi ka makakapasok. He raised a brow and put his arm on my back, silently pulling me towards him. I don't have any agenda, seryosong sabi niya. Hindi ako makapaniwalang natawa. Sa tingin mo may maniniwala sa'yo kapag sinabi mo yan? Of course. Napailing ako, hindi talaga makapaniwala. Lumipas ang 15 minuto pero wala pa rin ang doktor. Wala sa sarili akong humiga sa balikat niya. Inayos niya ang pagkakasandal ko. Saka ang pagkakaakbay sa akin. He held my hand with his another hand. I caught him seriously staring on the ring. I smiled unconsciously. Pabawiin mo na. Mahinang biro ko. He smirked. I'll think about it. Umirap ako saka siniko siya. Marahan niyang hinawakan ang siko ko saka humalaklak. Ilang beses dumaan sa harapan namin ang nurse. Hindi ko alam kung sinasadya ba o talagang may inaasikaso lang, dahil sa tuwing dumadaan, naiiwan ang mga mata niya kay Daniel na wala namang pakialam. She likes you. Tumigil siya sa paghalik sa balikat ko. What? Yung nurse, sabi ko nang muli na naman itong dumaan. Halos hindi ko na mabilang kung ilang beses na siyang dumaan sa harapan namin. Hindi ko na siya tinitignan pa dahil alam ko namang saan naiiwan ang mga tingin niya. Iniiwasan ko na lang ang Mayrita saka pinipiling manatiling kalmado. He's kid. Do I look like I care? Stop thinking about it. I don't like having a quarrel with you. Every time we argue or fight, he's the first one to apologize without knowing his fault. Lahat ng away sa kapang-aasar, ako ang pinagmumulan. Ang hindi niya lang alam ay nasisiyahan lang ako sa tuwing nakikita siyang naiinis sa frustration. Tumaas ang gilid ng labi ko. Stop smiling, you're scary, seryosong puna niya. Malakas akong natawa, hindi makapaniwala sa kinakatakutan ni Daniel. Patagal ng patagal, mas lalo na akong nagiging kuryoso kung ilan ang babae mo dati, sabi ko. I told you, I don't have girls. He sounds frustrated now. Mukha ba akong naniniwala dyan? He scoffed. I only have you. Expert ka sa mga ganoong gawain kaya imposibleng wala kang pinagpraktisan, wala sa sariling sabi ko. Uli na nang maproseso ko ang mga sinabi. Hindi ko na siya tinignan, dahil batid kong nakangisi na siyang nakatingin sa akin. It's a relief that I satisfy you, he whispered, smirkang. Tumaas ang kilay ko, hindi ipinapakita ang kahihiyan na sinabi kanina. Sinong trainer mo kung ganoon? He chuckled, amused. Baby, I only use hands. Malakas ko siyang nahampa dahil sa kanyang sinabi. Uminit ang pisngi ko patungo sa batok. Hamalakhak siya saka mabilis kinuha ang palapulsuhan ko para mapigilan ang paghampas sa kanya. Napatingin kami sa lumapit na nurse. She looked strict now compared earlier. Pabalik na po si doktora ang sabi niya pwede na po kayong pumasok para sa check-up. Si Doc Rafael po ang mag-check sa inyo. Tumango ako. Okay, we'll wait for the doctor. I can't trust anyone else when it comes to my wife, he said strictly. Tumikim ako. He sounds like he's dealing with an important business, with the way he talks. Siguro kung ako ang kausap niya, agad na lang akong sasang-ayon. Walang nagawa ang nurse kung hindi ang tumango saka umalis. Ayos lang naman. He's a man, mariing pagputol niya. Kumunot ang noo ko. Doktor pa rin siya. The hell with him. Ang sungit mo. Nakarating nga ang doktor matapos ang ilang sandali. Halos tumakbo siya sa pagmamadali saka huminga ng malalim nang makita kami. I'm really sorry for the waiting, sabi niya saka pumasok sa kanyang opisina. We did a quick check-up before we started the ultrasound. I'm nervous for some reason,
Even when I knew that Daniel will be on my side. Pero ang klase na kaba na nararamdaman ko ay hindi, dahil sa takot kung hindi dahil sa kakaibang saya. I watched the monitor in when the doctor told me that's my baby. The heartbeat can already be heard too. I felt his hold tightened while watching the moving screen too. Tears escaped my eyes unconsciously. I still can't believe that I'm really pregnant, and hearing his or her heartbeat now makes me more happy. I glanced at him after a few minutes staring at the monitor. My heart jumped when I saw the hidden tears on his eyes. He gently wiped my tears while staring me peacefully. "Thank you," he whispered as he kissed the side of my head. "We're going to schedule your monthly check-up, then after 18 weeks, we can already recognize the gender of your baby," bilin ng doktor nang ihatid kami sa pintuan. We both thanked her, and she said his apologies again before we left. I was in denial for months to accept the attention he wants to give. I left him and he searched for me. I'm lost for months, I didn't know what to do. I want to be happy but I don't know how. Not until he found me and I chose to stay with him. Then I realized, happiness is not about something that happens to you. It is from something that you choose for yourself. You will be exactly as happy as you decided to be.